Samantala sa iba pang mga balita, matapos ang 20 taon, pinagtibay ng Korte Suprema ang parusang reklusyon perpetua para sa 5 miyembro ng Scintilla Juris Fraternity na nakapatay kay Dennis Venturina ng Sigma Rho Fraternity. Ikinatuwa ng Sigma Rho ang desisyon. Ang isa naman sa mga nahatulan mula sa Scintilla Juris, maghahain daw ng motion for reconsideration. May report si Tina Panganiban Perez. Tahimik at payapa ang lugar ng karunungan na ito, ang UP sa Diliman, Quezon City. Pero noong December 8, 1994, dumanak ang dugo rito. Nasangkot noon ang ilang miyembro ng Scintilla Juris at Sigma Rho Fraternity sa isang rumble. Nanananghalian noon ang 7 Sigma Rhoan nang sugurin sila ng ilang taga Scintilla Juris. Isang namatay dahil sa mga bugbog na tinamo, si Dennis Venturina ng Sigma Rho Fraternity, habang ang ibang brad niya, sugatan. Dito sa Beach House, isa sa mga sikat na kainan dito sa UP, nagpang-abot ang ilang miyembro ng Scintilla Juris at Sigma Rho Fraternity noong 1994. Ngayong 2014, matapos ang 20 taon, lumabas ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso. Pinagtibay ng 3rd Division ng Korte Suprema ang mga naunang desisyon ng Court of Appeals at Quezon City Regional Trial Court na nagpapataw ng parusang reklusyon perpetua sa 5 taga Scintilla Juris sa kasong murder. Pero sinabi rin ng 3rd Division na guilty rin ang mga akusado sa kasong attempted murder kaugnay ng pambububog nila sa iba pang mga taga Sigma Rho. Ang Sigma Rho, natutuwang nagkaroon na raw ng closure at hustisya ang pagkamatay ng kanilang brad na si Venturina. We always abide by the rule of law. Tinatakwil namin ng anong uri man ng karahasan, lalong-lalo na dito sa campus. No? Imbes daw na mag-rumble at masayang ang buhay ng mga kabataan, maganda raw kung ipakita na lang ng mga fraternity kung sino ang mas magaling sa pamamagitan ng academics at mga eleksyon sa iba't ibang student council. Mas maganda pa raw kung magtutulungan na lang ang mga frat para labanan ng mga tunay na kaaway ng bansa, ang mga nagsasamantala raw sa pwesto at nang-aagaw ng ating teritoryo. Anumang frat niya, anumang grupo niya, dapat matigil na ito. Ang mga abogado naman ni Danilo Feliciano Jr., ang isa sa mga taga Scintilla Juris Fraternity na nakulong kaugnay sa kaso, nagbabalak maghain ng motion for reconsideration. Ang kampo ng iba pang hinatulan ng reklusyon perpetua na sina Julius Victor Medalla, Christopher Soliva, Warren Zingapan at Robert Michael Beltran Alvir, wala pang pahayag kaugnay ng ibinabang desisyon ng Korte Suprema. Sinikap din ng GMA News na hingi ng panig ng Scintilla Juris, pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag sa ngayon. Pwede pa naman daw silang maghain ng ganitong motion, ayon kay Supreme Court spokesperson Teddy Te. Tumanggi naman siya magkomento kung bakit tumagal ng 20 taon ang kaso. Pero nabanggit sa desisyon ng 3rd Division ng Korte Suprema na 2002 na magdesisyon sa kaso ang Quezon City Regional Trial Court. Dahil reklusyon perpetua ang parusa, umakyat ang kaso sa Court of Appeals para sa automatic review. Doon, ilang beses daw na-raffle ang kaso. Tina Panganiban Perez, GMA News.